Ah, good hunting and fishing. What are you doing up there? It's a nature photography trip. You don't really look like the nature photography type. Welcome sa Kwentong Recap Tagalog. Sa kwentong ito ay inyong masasaksihan ang nakakatakot na horror film story na pinalabas noong 2016 na pinamagatang The Horge, kaya sit back and enjoy the story. Nagsimula ang pelikula isang gabi sa isang kagubatan na kung saan ay makikita ang dalawang magkasintahan na nagkakamping sa gitna ng nasabing gubat. Habang umiinom sila sa loob ng kanilang tent ay lumabas muli ang lalaki upang kumuha ng pagkain na naiwan nila sa labas. Ngunit makalipas ang ilang minuto nang mapansin ng babae na hindi pa ito bumabalik ay lumabas na rin ito upang hanapin ang nobyo. Sa ilang saglit ay makikita na sinusubukan lang pala siya nitong takutin. Habang pinagtatawanan ng lalaki ang kanyang nobya ay may bigla na lang humila sa kanya na mabilis naman siyang tinapos. Nang masaksihan ng babae ang mga nangyari ay mabilis naman itong tumakbo paalis habang hinahabol siya ng grupo ng mga hindi matukoy na mga tao o halimaw. Hindi nagtagal ay nagawa siyang makuha ng mga ito at makikita na dumating rin ang leader ng grupo na nagngangalang Silas. Pagkatapos nito, makikita ang isang grupo ng mga photographer sakay ng kanilang kotse na binubuo nila Paul, Hailey, Sheena, Charlie, at Rayleigh. Makikita rin na kasama nila ang kanilang teacher na si Selena at ang nobyo nito na ginawa nilang driver na nagngangalang John na isang dating sundalo. Lumalabas na plano ng grupo na mag-camp sa nasabing gubat upang kumuha ng mga litrato na gagamitin nila sa kanilang thesis sa paaralan. Nang lumipas ang ilang oras na biyahe at malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon ay napagdesisyonan nilang huminto muna sa isang bar upang magtanghalian. Nang bumaba na sila sa kanilang sasakyan at habang inaayos ni John ang mga gamit nila ay bigla na lang may lumapit sa kanya na isang weirdong lalaki na nagbabanta na wag na silang tumuloy pa sa plano nila. Dahil sa kakaibang kinikilos at pananalita ng lalaki ay naisip ni John na isa lamang itong baliw, kaya hindi na niya ito pinansin pa at pumasok na rin siya sa bar upang umorder ng pagkain. Nang matapos ang grupo sa kanilang pananghalian ay tinanong si John ng isang barista na may pangalang Jacob kung saan sila magpupunta. Nang malaman nito na pupunta sila sa isang gubat sa kanilang lugar upang mag-camp ay sinabi nito na hindi sila nagkamali ng pinuntahan dahil maganda ang lugar na iyon. Sa ilang saglit habang nagpapalipas ng oras ang grupo ay bigla na lang lumapit ang mga gangster na nasa loob at sinimulan ng mga ito na harasin at abusuhin ang mga babae nilang kasama. Nang makita ito ni John ay agad naman itong lumapit upang sabihan ang mga gangster na tigilan na nila ang kanilang ginagawang pangbabastos. Ngunit nang marinig ito ng mga lalaki ay tumawa lang ang mga ito at nagbanta kay John na wag nang makialam pa kung ayaw nitong mabugbog sa lugar na ito. Nang hinawakan siya ng isang lalaki ay makikita na sa ilang segundo lang ay walang hirap na napabagsak ni John ang isang gangster. Sa ilang saglit ay sumugod na rin sa kanya ang iba pang mga gangster na nasa bar. Makikita na kahit mas marami ito sa kanya at may mga gamit itong armas na panlaban ay walang hirap pa rin na napabagsak ni John ang lahat ng mga ito. Hindi nagtagal ay dumating ang sheriff ng lugar na si Randy upang patigilin ang nangyayaring gulo. Agad namang pinaliwanag ni John sa pulis na naunang nanggulo at nang abuso ang mga nasabing mga gangster na kanyang ginulpi. Nang tinanong ng sheriff ang barista kung totoo ang mga sinasabi ni John ay agad naman nitong sinabi na tama lahat ng mga sinabi ni John tungkol sa panggugulo at pangbabastos ng mga nasabing gangster. Dahil dito ay hindi na siya hinuli pa ng pulis at hiningian na lang siya nito ng isang ID bago sila payagan na makaalis para ipagpatuloy na ang kanilang balak sa bayang ito. Matapos nilang makabalik sa kanilang sasakyan ay nagpatuloy na sila sa kanilang biyahe at ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nila ang nasabing lugar na kung saan ay mapapansin na maraming kotse ang mga naiwang nakatiwangwang sa entrance. Habang naglalakad ay sinimulan na nila ang pagkuha ng mga litrato ng iba't ibang mga hayop na nasa gubat, at matapos nilang marating ang gitna ng nasabing lugar ay nagtayo na rin sila ng kanilang mga tent. Nang matapos na sila sa paghahanda ay nagbigay na ng panuto ang teacher na si Selena na mag-ingat at maging creative sila sa pagkuha ng mga iba't ibang litrato sa lugar. Habang busy sa pagkuha ng litrato sa magagandang tanawin ang iba ay makikita ang dalawang magkasintahan na busy rin sa paglalandian at pagpo-photoshoot sa swimsuit na suot ng babaeng si Sheena.
Pagsapit ng hapon, makikita na may inihandang surprise si John para kay Selena. Sa ilang taon na magkarelasyon silang dalawa ay nag-propose na rin si John ng isang kasal na agad namang tinanggap ng buong puso ni Selena. Nang sumapit na ang gabi ay mapapansin na wala pa rin sa campsite sila Charlie at Sheena. Makikita na katatapos lang pala ng dalawa sa ginawa nilang photoshoot at pakikipagtalpakan. Sa ilang saglit habang nagbabawas si Charlie ay bigla na lang sinunggaban si Sheena ng isang gangster. Lumitaw rin ang isa pa nitong kasama na agad naman siyang tinapos. Nang magsisigaw si Sheena ay nainis na ang gangster na may hawak sa kanya kaya tinapos din siya nito. Sa paglipas pa ng ilang minuto ay napagdesisyonan na ni John na hanapin na ang dalawa. Nang umalis din sila Hailey at Rayleigh upang humanap ng pwesto sa pagbabanyo ay bigla na lang sinugod ng nasabing grupo ang dalawa. Agad namang napatakbo si Paul nang marinig nila ang pagsigaw ni Hailey. Ngunit pagkarating niya ay wala rin siyang nagawa nang mabilis siyang tinapos gamit ang kadena. Hindi nagtagal ay nakita ni John ang lahat ng nangyayari, agad siyang nakipagsapakan sa nasabing grupo. Nung una ay nakakalamang pa siya pero hindi nagtagal ay nagawa siyang mapabagsak ng isa sa mga lalaking sumugod sa kanila at nahulog siya papunta sa isang bangin. Hindi nagtagal ay tuluyan ng sinugod ng nasabing grupo ang kanilang campsite. Walang hirap nilang dinukot ang tatlo papunta sa kanilang hideout na kung saan makikita na kakaiba ang anyo ng mga tauhan ng nasabing gangster na si Silas. Lumalabas na hindi pala ordinaryong grupo ito ng mga gangster dahil halos karamihan ng makikita sa nasabing pangkat ay mga mutant na cannibal. Nang magkaroon na ng malay si John at nakabalik na siya sa camp ay wala na ang mga kasama niya, makikita na dinala si Hailey sa isang kwarto kung saan hawak-hawak siya ng gangster na si Stone. Kasama ang lalaking mutant na cannibal ay gumamit ito ng pako at martilyo upang hindi na makawala pa si Hailey. Ngunit hindi pa pala dito natatapos ang lahat dahil nang lumabas na ang isang halimaw na mutant na bunga ng eksperimento ng grupo ay sinimulan siyang ipatalpak dito na para bang isang inahing baboy lang. Makikita rin na sangkot pala sa iba't ibang malalaking sindikato ang mga gangster dahil gumagawa sila ng mga kontrabando upang ibenta sa mga ito. Samantala, nang magising na si Rayleigh ay nakita niya na nasa loob na siya ng isang katayan at maruming kusina. Sinubukan niya pang alukin ang lalaking tagaluto na nagngangalang Wilson na pakawalan siya kapalit ng ilang milyong pera na kaya niyang ibigay. Ngunit hindi tinanggap ng lalaki ang alok niya bagkus ay nagkwento ito kung paano rin nagmakaawa ang iba nilang kasama matapos niyang tapusin ang mga ito. Matapos makapagmeryenda ay sinimulan na ng nasabing lalaki ang pagtapos at pagluto sa photographer. Kasabay nito ay nagising na rin si Selena na nakagapos naman sa loob ng bahay ng leader ng mga gangster na si Silas. Nang tinanong ng babae kung sino siya at kung nasaan na ang mga kasama niya ay sinagot naman ng boss na nasa mabuti na silang kalagayan sa kanilang hapagkainan. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa ay makikita na natunton na ni John ang kanilang kinaroroonan at isa-isa nitong pinatumba at tinapos ang mga bantay sa labas. Agad namang naalarma ang gangster boss at mabilis nitong tinipon ang mga tauhan niyang mutant upang utusan ang mga ito na hanapin si John at ibigay sa kanya ito ng buhay. Nang malaman ni Selena na buhay pa ang nobyo niyang si John ay natawa na lang ito sa gangster boss dahil wala silang kaalam-alam na mas mapanganib pa sa kanilang lahat ang kanyang nobyo. Makikita na totoo naman pala ang mga sinabi nito nang walang hirap na tinapos lahat ni John ang mga tauhan ni Silas sa gitna ng madilim na gubat. Maging ang tagakatay na si Wilson ay wala ring nagawa sa lakas at husay ni John. Hindi nagtagal ay pinuntahan din niya ang kinaroroonan ni Hailey na kung saan madali nitong binali ang ulo ng halimaw na kanina pang tumatalpak sa babae. Matapos matanggal ang mga pako ay dinala niya ito sa isang sasakyan upang dito muna maghintay habang hinahanap niya si Selena. Agad siyang pumunta kung saan niluluto ang mga kontrabando. Matapos niyang patumbahin ang mga tao dito ay pilit niyang pinaamin si Zeke kung nasaan na si Selena. Matapos niyang malaman kung nasaan na ang nobya niya ay sinimulan niyang itapon ang lahat ng gas na nasa loob ng pagawaan at kanya rin itong pinasabog. Dahil sa lakas ng pagsabog ay napatakbo na lang ang boss papunta sa nasabing pagawaan, ngunit hindi niya alam ay nasalisihan na siya ni John at mabilis nitong tinapos ang mutant na nagbabantay kay Selena. Nang paalis na sana sila ay naabutan sila ng gangster na si Stone at mabilis nitong pinaggugulpi si John. Dahil sa laki ng nasabing gangster ay nahirapan si John na kalabanin ito pero nang marinig niya na nagbanta ito na titirahin ito sa kanyang harapan ang kanyang nobya ay nagawa ni John na mapabagsak ito sa isang suntok lang.
Sa pagkakataong ito ay bumaligtad na ang sitwasyon at nagawa na ni John na tapusin ang lalaki. Nang makaalis na sila sakay ng nasabing sasakyan ay makikita na sumikat na ang umaga at nakasunod na rin sa kanila sila Silas. Habang binabaril sila nito ay nagawa rin silang masakyan ng isa sa mga mutant na tauhan ng gangster. Agad namang pumunta si John sa likuran upang tapusin ang nasabing mutant. Kinuha rin ito ang kanyang pana at walang hirap nitong tinamaan ang driver ng gangster boss, dahilan upang bumangga ang mga ito at tuluyan nang makaalis sila John. Napagdesisyonan agad nila na pumunta sa bar kanina upang humingi ng tulong at makitawag na rin sa mga pulis, ngunit sa hindi inaasahan nang dumating na ang mga ito ay agad silang tinutukan ng mga baril. Lumalabas na magkakasabwat pala ang mga ito sa iligal na gawain ng mga gangster, dahil sa perwisyo na dinulot ni John sa kanila ay nagbanta ang mga ito na pupuntahan nila ang iba pang pamilya ni John upang pahirapan din. Matapos ang ilang minutong paggulpi sa kanya ay nagpanggap si John na nawalan siya ng malay, nang malinlang niya ang mga ito ay agad na kinuha ni John ang isang baril at mabilis nitong pinaputukan ang buong grupo. Matapos makalabas ng dalawang babae papunta sa kotse ng barista ay sinimulan na ni John ang isang malaking paghihiganti, habang binubuhusan niya ng gas ang buong bar ay kanyang pinaalala sa gangster ang mga pangalan ng mga estudyante na kanilang tinapos. Sa huli ay sinindihan na niya ang nasabing gas na lumikha naman ng pagsabog kasama ang gangster boss sa loob. Sa pagtatapos ay umalis na agad sila pauwi sa kanilang syudad upang doon na lang magsumbong sa mga pulis tungkol sa lahat ng mga nangyari. Kung nagustuhan mo ang ating storya, huwag niyo po sanang kalimotang paki-like and subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat po.